Two, and one. And I'm back, puta. Parang napadala siya ata reaction video ko this week. Parang mainit kasi masyado ang karera. Pero ganun pa man po, magandang umaga ho sa inyo lahat. Bagong gising ho ako. So, reaction video lang po ako. Kasi wala naman po nga ako, hindi man po ako nag-Facebook, hindi man po ako mahilig sa social media. Reaction video lang po kasi marami ko nagpapadala sa akin yung sa mga bashers kung anong reaction ko po. Tapos may nagtanong din sa akin kung pwede daw ako magkaroon ng reaction video do sa pinost ni Master Mandalaya regarding do sa letter ng mga hineted towards sa PJC. So ibibigay ko po yung aking opinion do sa dalawang bagay kasi hindi nga ako comment sa social media. So unahin ko na po yung sa mga bashers ko po. Natural po, ako naman po aminado na ako po ang pinakawalang yapong horse owner nung araw. At least sa ginagawa ko, ako po yung number 1 na pinakawalang yap. Di ba? Sabi nga ho nila, ang magnanakaw, galit sa kapwa magnanakaw. So naintindihan niyo na po, ang biyahero ay galit sa kapwa biyahero. Pero for the record po, ang related po, hindi naman po ako masyadong iyakin dahil ang related po, nalalaman ko naman po at nakakapapa naman po ang labas at biyahe. Diba? Ang punto de vista ko lang po, hindi naman po para sa akin Para ko doon sa maliit. May group chat po ako. Diba? Nagpapasubscribe po ako. Alam po nila na 80% po ng mga biyahe sa karera, alam ko po. So hindi, wala po, let's say si Atty. Minona, antimano sinabi ko sa group chat ko na mas malamang sa biyahe yan kasi kumbaga 60-40. 60-40 na 60% biyahe, 40% na labas. Knowing na gano'n ang mentalidad ko nung araw. So hindi naman po ako parang yung nasa Biblia na kung sino man nung wala kasalanan yung wag magbabato ng stone, di ba? Hindi po gano'n Yung akin po, yung opinion po na maliliit, yun po ang binabato ko sa inyo. Hindi po to dahil po sa akin. So, number 1 biyahero po ako. Manood po kayo, inaamin ko po yun. Ang katunayan nga ho, hiyang-hiya po ako sa tatay ko nung araw. Kung uso po yung pagiging basher, ang tatay ko number 1 basher. Kasi alam niyo naman po, sila Donnie Sordan, kaya lang naman po ako pinakikisamahan niya dahil mahal na mahal niya ng tatay ko. So pag nag-usap sila ng tatay ko, sasabihin ng tatay ko, nagbiyahe na naman si Paolo? Sabi, oo, sasabihin ni Donnie. Sasabihin ng tatay ko, puta, hindi na nahiya sa mga tao yan. Ang tatay ko po, napakabait. Ang anniversary po niya ngayong araw ng Maynila, na 27. So, alam mo, naalala ko nga, nasa cemetery ako sa araw. Sila Dodek, lahat yung mga trainers, kaya naman ako pinakikisamahan, hindi ho dahil sa akin, dahil sa hiya na lang po sa tatay ko. So, binigyan naman ako ng pagkakataon magbago. Hindi po ako nagmamalinis, napakawalang yang tao ko po. Ang aking hinaing po lang, para doon sa mga naaper, hindi ko para sa akin, hindi ko dahil iyakin po ako. Pero fair po tayo, di ba? Pumupuna po tayo, hindi ko naman pinupuna yung garapalan po sa karera, pinupuna ako. Kailan po ako uling nag-ingay? Diba? 2 years ago po, ngayon lang naman po ulit ako nagmamarkulyo dahil tingin ko, medyo hindi na ho maganda yung nangyayari. So hindi po ako naghugas kamay. Hindi po ako nagmamalinis. Ako po ang pinakamadumi na tao. Wala po akong karapatan Pero nalalaman ko naman din po yan So, yun po ang sagot ko sa inyo. Tsaka hindi po yung sinasabi nila na doon sa bash na bankrupt na ako, na wala po akong na wala na po akong pera. Totoo po, wala na po akong pera. Nung araw po, sa public record naman yan, may salin po ako. Dati po, ang assets ko po ay bilyon. Bilyonaryo po ako nung araw. Totoo po yan. Ngayon po, na lang ho, 1,000,000 na lang po natitira kong pera. Wala na po akong bilyon. Di ba? Salin ko po public document yan, nakalagay ho dyan. Inheritance, kung paano ko. Ako po open book yung buhay ko. So, huwag nyo na po tigilan nyo na po ako i-bash. Hindi ho tama na sabihin lang ho natin, tanggapin ho natin. Kaya kung may corruption sa gobyerno, o may anomaly sa ganito. Kung walang mag-iingay, walang mangyayari. O kita nyo ngayon, medyo mas takot na ho sila ng konti. Diba? Dahil may nag-iingay sa flood control. Mas maingat na ang DPWH ngayon. Kaysa nung araw na walang nag-iingay. So, ganun din po. Diba? Iba na ho panahon Hindi na ho yung gaya nung araw na tapat-tapat. Diba? Nagsasabi lang yan, mga self-serving. Diba? Kung kayo, yun ang gusto nyo, wala naman ang problema Magagaling ho kayo sa karera Ako nga, pabaro sa akin yan mga biyayan.
Bakit? Dahil nalalaman ko naman nakakadihado po ako. Yung binibent out ko lang po yung reklamo po ng taong bayan. Diba? We will always be fair. Kumbaga tayo lang ang tigapuna nang walang yan ng karera. Sabi ko sa inyo, mas marami pa ho akong pwedeng i-expose eh. Diba? Pag hindi sila tumigil, lahat sila idadamay ko na. Diba? Idadamay ko na silang lahat sa mga katarantaduhan nila. Diba? Marami po akong alam. Diba? Hindi po ako nagmamagaling. Well, anyway, yun lang naman po. Aminado po ako na numero uno po akong walang iya po sa karera. Ako yung supremo ng biyahero nung araw. Pagyayabang ko na po sa inyo yan. Diba? Lalo nung karamihan nung puno yung kwadro namin ni Tito Hermie. Parang 44 yung naging kabayo namin ni Parin Donnie nun. Diba? Yung kalakasan ko nung bago po ako magkakaroon ng cancer. Nung bago po ako makarama. Lintik po kami magbiyahe. Ako po, lintik po ako magbiyahe. At pati nga trainer ko, nabubuisit sa akin. Diba? Kaya nga napapailing na nga lang ang tatay ko sa akin. Pero ganun pa man po, gusto ko po magbago. Kung tatanungin niyo ako magkakabayo ulit ako, kung gagawin ko po ulit, yun nga masaklap tingin ko. Ano na po Kaya nga iniiwasan ko po magkabayo. Hindi naman po ako masyadong mahirap. Mahirap lang po. Hindi naman mahirap na mahirap. So, ano ba naman yung 800,000 kabayo? O 1.2 million. Di, 2 kabayo, 2 million lang po yan. Kaya pa naman, isang kotse lang po yan. Pero, iniiwasan ko na muna kasi nag-enjoy pa ako mag-vlog. Kasi once nagkaroon ako ng kabayo, titigil na po ako mag-vlog dahil makakasama na naman po ako sa sistema. Masaklap man po. Pero yun po Diba? Pero pag may mga rules na yan, may mga rules, hindi mo na kayang i-break yung rules dahil nga medyo mahigpit na. Hindi na po ako masyadong makakapagbiyahe dahil baka mahuli po ako, di ba? Ganun po yun. So, kung mas matibay ang rules natin, di ba, mula sa Pilracom, di ba, okay na po. Diba? Okay? So, sa mga bashers ko, expected. Hindi po, alam ko nagpapabibo, hindi po ako pabida-bida, hindi po ako si Jollibee. Di ba? Hindi ko na kailangan magpabida-bida ho pala. Kasi unang-una wala po akong hangad sa Pilracom ng kahit anong pwesto. Although hindi naman ako ma-appoint, wala naman po akong kakilala. Pero unang-una, pag inapointo ako dyan, number 1 basher ako, tapos hindi ko po nagawa yung dapat kong gawin, hindi nakakaya lang po. Diba? Pero sa pagiging steward, may interest po ako. Diba? Dahil miski na hindi ako tumangkap ng sweldo, diba? Miski na 2 buwan lang, pakikita ko lang na kayang baguhin yung sistema. Diba? Pag ako ginawa steward, magiging transparent, pabibidyo ko sa inyo, pabibidyo ko kung paano ko tatanungin yung hinete na tingin ko nagbiyahe. Diba? Kaya nga dapat yung reversal of form, chairman, dapat ibalik na natin yung out of condition. Hindi na yung 4-second rule, i-amend na po natin yan. Reversal of form. Kasi natuturuan kung sino may kasalanan, yung kabayo ba? O yung hinete? Diba? Nasisisi minsan yung kabayo sa pagbabiyahe. Di ba? Reversal of form, out of condition. 2 months, 3 months. Pasaktan nyo talaga. Saktan nyo. Tumakbo this week, ang ganda. Tapos, parang si Raven, tumakbo ulit ng saktan nyo. Di ba? Sabi ko nga, ang daming katarantaduhan sa karera. Di ba? Nung minsan, ito, hindi ko pa ito binablog. Nakapanood po ako ng barrier race, 6 yata yun. Grand jackpot yung nanalo, lahat biyahe na. Kung baka siya na lang po labas. Nangyayari po sa karera natin yun. Di ba? Si Pabs, no offense, di ba? Yung kay Peter Aguila, ang katuwiran niya, first time niya lang nasakyan. Di ba? First time na siya sumakay kay Peter, alam naman natin. Paring Peter, talagang isa pa sa malulupit sa karera yan. Di ba? Sila Paring Peter. No offense, love ko yan. Love ko yan, di ba? Pero it is what it is, di ba? Ayoko manira ng tao. Pero yun naman talaga, minado rin naman sila na sa sarili nila na naglalabas at rin sila, di ba? Siya yung nga tawag ko nung araw, Big 3 sa karera, di ba? So, yung walking on sunshine, ang panghin ng pagkabiyahe nun, di na rin nakita. 24 months, pero nasaan ngayon? Di ba, nakakasakay pa si Pabs, di ba? Balita ko, gagawin 12 daw. Yun ang chismis. Pero, it is what it is, okay? O ngayon, doon na tayo sa issue, mainit ngayon sa karera. Tinawag sa akin kahapon, kasi hindi ko nga masyadong pinanonood si Master Mandaraya, yung si Daya. Dahil ayoko ma-stress di ba? Kasi kung
di ba? Ako, basta gusto ko na, pinanonood ko parate si Ato Budoy, yan, fans ako ni Larga, ni Tony Starks. Kumbaga yung mga vloggers na talagang si Tony, decente, pinag-aaralan ko si Ato, Ato Budoy, magaling mag-tip. Yung Larga, ano, may mutual admiration society kami nun. Kasi nung araw pa lang, fans na ako nun. Di ba, yung mga madisenteng, ano, okay, so no offense naman kay Mandaraya, di ba? Siya yung number one na vlogger yan. Kasi talaga ito yung hanap buhay niya. Professional siya in every sense of the word na professional si Daya. So I give it to him. I have nothing against him. Nagagalit lang ako sa kanya pag naglalapas tanga siya ng tao. Mukha namang nakahanap ng katagpo. Di ba yung huli yata niyang hinamon, medyo may panlasa yata dyan sa Maynila yata yung kapatid yata nung chairman. May panlasa yata. So alam ko, si Tagulo yata ang maareglo ngayon. Hindi ba naman alam kung naareglo, pero may panlasa yung nakadali niya. Pero it is what it is, di ba? So ngayon naman, di ba, hindi ko naman siya para kontra. So nabasa ko yung kanyang, pinabasa sa akin ng mga followers ko, kung ano rin masasabi ko doon sa sinabi ni Master Mandaraya tungkol doon sa mga hinete. So sabi ko nga sa inyo, kay Chairman sumaludo na ako. Ngayon naman po kay Master Mandaraya, baw po ako sa pagkakataon na to. Baw ako. Tama po sinasabi ni Master Mandaraya. Di ba? Unang issue, kung pangtanggal ho ba si Yumol, di ba? Siyempre nag-imbestiga din po ako. Kasi hindi ko kilala yung Yumol na yan eh. Yung steward na yan. Sa tawas, lumalabas, salbahe ko pala ang bunganga. Parang mga tanod, di ba? Minsan nagagalit po tayo sa barangay natin. May mga naging tanod lang, lintik na ang yabang, di ba? May mga dala pa ang yayabang. So, ganun din yata itong dating ng tao na to na binigyan lang ng kapangyarihan, hindi na makatao mag-treat. Di ba? So, very fair kami sa linyang yan. Kasama ako ni Master Mandaraya na sinasabi na talagang dapat tanggalin na si Yumol. Di ba? Kung talaga yan ang reason yan ang reason ng mga hinete. Kasi nga, mamaya expound ko pa yan eh. Di ba? Masyado masalamuot. So kasama po ako ni Master Mandaraya sa call na dapat talagang tanggalin. Kasi nag-imbestiga ako, ultimo yung mga tao na ho ng may-ari ng mga karerahan in interview ko. Yung ano ba ugali niyan? Siyempre, bago tayo mag-vlog, may resibo po tayo. Wala po nagsabi na mabuting tao po si Yumol eh. Ang sinasabi ho talagang arrogante, mayabang, may term pa yung isa eh, chutzpah. C-H-U-T-C-P-A, chutzpah. Putan na paano? So ano tsupayan pare ah? Ano yun? Yung pala, sabi nun, extreme arrogance. Yung tinignan ko sa chutzpah. Yung pala yun, extreme arrogance. So, siyempre naman, miskin na ganyan ng mga hinete, di ba? Fair is fair ako. So, sa side ako sa kanila. Di ba? Sa issue na yan. So, kasama niyo rin po ako sa panawagan na dapat yan, dahil nga hindi mabuting mamamayan, at tayo nga ho, nagagalit tayo kay Mandaraya minsan pag naglalabas tayo ng tao, yan daw, mas grabe pa ho. So, tingin ko naman kay Master, 1.10 na siya diyan. Sa pangalawang issue niya na yung mga hineti minsan kapritsyo na lang na di ba? Na yung magrarally pag gusto, di ba? Sinasangayunan ko rin po si Master dyan na gawin natin legal ba ang biyahe? Yun ang gusto niya sabihin. Kasi siyempre si Joey tsaka si Oyat Hinete, so di nila mabash. Pag kasi yung dalawang yun, wala na sususpende. Pag si Yumul yata, maraming sususpende. So, another topic altogether ho yan. So, lilipat ho ako dyan. So, sa mga lahat na sinabi ni Mandaraya tungkol sa kahapon, saludo ako sa iyo, Richard Sibilia. Tama ka dyan. Wala tayong pag-uusapan. Kasama mo ako sa panawagan din niya. Kasi nag-imbestiga nga ako eh. O ngayon po, so sa sidelight na po ako ha. Dahil nga ako balita, dahil hindi ko nila sinuspende, mukhang magkakapitpitan ng bayag. Dahil yung Jockeys Association, sa pamumuno ni Claro S. Pare, na presidente, para magwiwelga. At itutuloy ang welga. Ngayon, balita ko yung mga may-ari,
na hindi naman masyadong nangangarera o yung iba, lalaban ng pitpitan ng bayag. Mag-welga kayo. O sige, mag-welga kayo. Di ba? Mag-welga kayo. O yung mga hinete nila, yung mga stable jacket, pare sila Uno o sila Galganta, kakausapin sigurado ni Elmer yan. O, magkaalaman. Di ba? O yung mga mag-welga, bandito. O, pitpitan ng bayag. Alam niyo sa totoo lang, tumibay lang yung Jockeys Association dahil doon sa pinakamahal kong hinete. Alam niyo sa karera, kung sino pinakamahal, isa lang ang mahal na mahal kong hinete dyan. Ang samahan namin, mahigit 3 dekada na. Hindi pa pinanganganak yung bunso niyan, kasama ko na yan. 1 taon pa lang yung panganay niyan, si paring Deng De Leon. Di ba? Yan ang pinakamagaling na naging leader ng asosasyon. Bakit? Sumobrang galing ni paring Deng. Na ginawa niya na matibay ang samahan ng mga hinete na hindi nyo kayang tibagin. Si Deng ang gumawa niyan. Diba? Kaya nga saludo ako dyan eh. Minsan, saludo, okay. Kasi hindi rin ako, never ako pinabayaan ng tao na yan. So ngayon, miski na nawala na siya dahil sa ginawa niyang yun, ang tibay ng samahan. Ang tibay ng samahan. Pero ngayon, malalagay siya sa test. Diba? Kung lahat ba talaga makikisama. Bakit kanyo? Ito ha, mapaglaro utak ko. Kaninong hinete po ba si Claro Espare? Kaninong hinete? Diba? Sabi nila, hinete daw ni Boy Paradise yan nung araw. Oh, diba? Kaninong hinete? Lahat ng mga hinete is spoiled. Alam niyo naman to eh. Open secret sa karerahan to. Mahal na mahal si Chairman Relly. Dahil lahat ng kahilingan ng hinete, ang side ni Chairman Relly ay nasa hinete. Real talk yan. No offense, Chairman. Diba? Ay, gusto ko pala i-correct ha. For the record lang, to keep the record straight, sabi ni Chairman sa akin nung interview ko, na yung drug testing daw ay binili nung panahon ni Andrew Sanchez. So, fair is fair po tayo, Chairman. So, ito, erratum po. Yung drug testing ay panahon pa pala ho ni Chairman Andrew Sanchez. Yan po ang sinasabi ni Chairman Relly. So, Chairman Relly, sorry po ulit. Natutusiro nyo na po ako. So anyway, si Claro Espare ay hinete ni Boy Paradise. Open secret yan. Kita nyo ngayon, nakakasakay kay James Rabano si Resonat, sino sakay? Claro Espare. Bakit? Ayaw ko naman connect na dots, ha? Di ba? Kung Rabano at si Chairman, bahala na kayo. Mapaglaro ang utak nyo lahat, di ba? So, sumasakay na kay, masyado ng ngayon eh, open na eh. Open secret na ngayon eh. Diba? Kanino pang hinete? Well, kay Tornasiso. Diba? Yan ang hinete ni So kung sasabihin nyo sa akin, o sige, mag-welcome kayo sa Wednesday. Pero pag sinabi nyo sa akin na ililipat nyo sa MMTCI ang karera, oops, time out. Foul. Dahil bata ni to eh. Ako, fair is fair ako ha. Sa totoo lang, pag si Tornasiso nagsabi sa akin, tumahimik ka, Paolo, lahat ito titigilan ko. Dahil si Tornasiso pinakamahal ko. Yan lang ang horse order na hindi ako pinabayaan nung araw pa. Talagang tuta po ako niyan. Pero, kukunin ko po yung side ni, na pag nag-welcome sila, hindi pwedeng ilipat ang karera ng PJC sa MMTCI. Dahil masyadong precunary interest, sa English ganun eh. May precunary interest si Claro Pare bilang presidente. So hindi niya pwedeng gamitin yung poder niya para doon. Ngayon, kung talagang ulo lang ni Yumol, PJC, parang awa nyo na. Ibigay nyo na po kasi hindi na ho talaga maputing tao. Doon na ho tayo lumaban ng patikdikan kasi baka hindi nyo ho kilala yung totoong ugali ho ni Yumol. Yung Yumol na yan. Biski na gano'n si Daya, totoo po yung sinasabi niya po. Di ba? So, totoo pong salbahe. Ngayon, ano ba talaga? Di ba? Kailangan ba kasangga nila yung gusto nila ilagay na steward, kasangga nila para napapaglaban? Di ba? Ang panawagan ko nga ho sa Philippine Jockeys Association. Panawagan ko sa inyo, maging fair naman ho kayo. Kayo naman po. Kaya matagal na naman ho, nakinabang na rin po kay Chairman Relly. Kasama din po kayo sa Di ba? Hindi man porkit umututo kayo, kailangan nyo na pong itae. Sabihin ko, konting kibot, pag nagmarkulyo ho kayo,
yung inyong kapritsyohan, susundin namin. Pag ayaw namin sumakay. Wala sasakay. Gusto nyo i-paralyze ang karera. Gusto nyo kaming i-hostage lahat eh. Gusto nyo kaming i-hostage. Di ba? Huwag naman ganun. Matuto rin naman kayo makisama. Industriya ho tayo eh. Pag mananayan, hindi kami makapag-markulyo dahil mga adik ko kami. Pero pag kami nag-markulyo, di ba? Mapapaganda buhay nyo sa abroad lahat kayo pupulutin. Di ba? Maganda na ang karera natin, pero kung sira masyado kayo, yung asosasyon nyo, paano naman po kami? Hindi nyo nga kayang proteksyonan. Di ba? Hindi nyo kayang ipulis yung rango nyo, yung mga kumakana sa rango nyo. Sabihin nyo, gusto nyo i-tolerate lahat ng mga katarantaduhan sa rango nyo. Di ba? Foul yan, foul. Di ba? Kasi nga, si Claro pare, bilang presidente, may mga boss. Di ba? Mga hinete, gumising na kayo, baka nagagamit lang din naman kayo. Di ba? Hindi, di ba? Kasama niyo ako sa pananawagan sa kay Yumol. Sasangayon na po kayo dyan. Pero huwag naman yung magpoprotesta ho kayo. Kung hayaan nyo na niya siya. Hayaan nyo. Di ba? Ngayon, pag meron kayong na verbal po kayo o may ginawa kong katarantaduhan niyang Yumol na yan, didemanda ho natin. Defamation o kung saan man sa RTC ho dyan. Sasamahan ko pa ho kayo. Di ba? Maybe, Tito Sandy, Tito Elmer, Boss Raymond, Boss Jojo. Tingnan nyo rin po, kasi sabi po talaga nila ang katotohanan. Kakaiba ho daw talaga ugali niyan. Kung yun lang po ang reason nila. Di ba? Pero kung sasabihin ni Claro na magwe-welga kami, saan nyo dadalhin na karera? MMTCI? Tingin ko lalaban na pitpitan ng bayan ang PJC. Di ba? Magpapaalipin pa kami sa inyo? Di ba? Yung mga membro nyo ba kailangan pumili? Di ba? Kawawa naman yung mga membro nyo. Di ba pag may sumakay dyan, gusto nyo bang pakita pa na hindi buo ang asosasyon? Huwag kayo magpakita ng kahinaan nyo. Dahil pag may mga sumakay dyan, miski na apat-apat na mabuo na karera, 5-5, kayo mapapahiya dyan. Di ba? Magkaaway-away na kayo lahat. Kaya huwag nyo nang dalhin sa sitwasyon na ganyan. Di ba? Huwag na kayo magpagamit. Di ba? Huwag na. So, yung hiling nyo, ibigay na sana ng PJC para matapos na ho to. Kasi sabi ko nga, fair is fair ako. Tingin ko hindi ho valid yung reason nyo, hindi naman ano. Pero masyadong, na ho yan eh, parang pag hindi nabigay yung gusto nyo, welga ka agad. Huwag naman ganun. Huwag naman ganun. Huwag nyo po kaming i-hostage. Sumobra na po yung power nyo eh. Diba? Kaya nga, napalaki na ni chairman ang ulo nyo lahat eh. Hindi naman ganyan nung araw eh, yung kapritsyohan ng mga hinete. So, umapil na kami, mga mananaya sa inyo. Na kayo naman po mga hinete, baka naman pwede naman pakisamahan nyo naman po kami mga mananaya. Diba, wala ka ho kayong ginagawa sa mga membro nyo na nilalapastangan po karera eh. Diba? Anong klaseng asosasyon po yan? Sindikato po tawag ho dyan, hindi na po asosasyon. Diba, kung kinukonsinti nyo ang katarantaduhan ng kasama nyo, sindikato na po yan. Diba? So, parang naniniwala na po kami. So, yun lang po ang take ko. Kaya nga, yung reaction video ko doon sa post ni Mandaraya, tama po si Mandaraya po dyan. At no comment na po ako. Ngayon po, yung mga bashers ko po, at kung ibabash po ako ng mga yan, bahala ko yan. Marami pa ako alam sa karera na papuputo kayo next week. Yung Monday na Buraot Corner ko, parang mas mainit yata yun eh. Tatapusin ko lang talaga tong weekend. Pero mas gigil yung yung Buraot Corner ko sa Lunes. Siguradong explosive. Explosive po yan. Dahil ilalabas ko na po yung mga katarantaduhan. Kaya huwag niyo po akong kakantiin. Dahil yung mga alam ko rin sa inyo, lahat ng baho ilabas nyo. Pero lahat ng baho nyo, ilalabas ko rin. Damay-damay na po tayo. Kasi yung akin po, may resibo po yan. May resibo po yan. Di ba? Hindi naman ho kailangan na maging rocket scientist para malaman ho yung mga katarantaduhan ho na... Pero ba't tao walang katarantaduhan? Ultimo ang tricycle driver 3 asawa dahil alaman ko pa eh. Di ba? So, ganoon lang po yun. Pakisamahan po sa buhay. Di ba? Kayo naman po mahal ng bayang karista, mga hinete. Idol. Kung sa basketball player, kayo naman po idol namin, di ba? Pero pag may nagkaroon ng game fixing, sasabihin niyo yung buong PBA, hindi na ho maglalaro. Pag may sinuspende o whatever. Diba? In fairness ito pala, in fairness sa mga hinete
Di ba nga ako, hinihingi ko po na wala na po yung appeal. Di ba? Ang nag-imbestiga din po ako kasi minsan po, ang tagal ho umaksyon ng PhilRacom. Okay? So Chairman Revy, ang sinasabi nila sa amin, bihira daw kayo makabuo ng quorum. Just sa PhilRacom kayo mga dapat aksyonan, hindi nyo ma-aksyonan. Di ba? Kinakalampag, kaya kung baka chairman, hindi lang ikaw. Kinakalampag ko yung mga commissioner na ano ba naman isang linggo kayong pumasok o 2 beses isang linggo para aksyonan lang yung mga trabaho nyo, nakakakuha kayo ng honorarium eh. So, hindi huwag nyo gawing rason sa amin na hindi kayo nakakabuo ng quorum. Di ba? Gusto ko nga mag-fair sa mga nag-aapila. Di ba? Pero huwag naman yung ganyan. Huwag naman yung ganyan. So, dapat talaga, mabilis na action at once na suspend, isi-serve ka agad pending the appeal. Yun lang. So, bibilis na lang ng komisyon ng pag-resolve. Yan ang the best way. Tapos yung 4-second rule na sinasabi ko, tsaka yung out of condition, tsaka reversal of form, ibalik nyo na po yan. Para yung mga biyahero, yung tumakbo, si Amor mi Amor, tumakbo, segunda kay Queen Gabi, dikdikan, tapos tumakbo ulit. Kalaban sila Simple Jessie, bugaw, hindi man lang umayari. O yun, reversal of form yun. Walking on Sunshine, ito tinakbo. The week after, puta ka na, ito tinakbo. Reversal of form, damay na hinete, damay pa ang kabayo. Lagyan natin ng konting bayan kasi gusto natin maging international tayo. Huwag tayong magpapaniwala sa sinasabi na tanggapin na lang ang pagbabiyahe. Kita nyo ngayon, marami pa rin corruption, ang flood control. Pero dahil maingay, mas maingat po ngayon. Di ba? So ngayon, ang mga biyahe, okay lang nga eh. Tanggap po namin ang biyahe. Nagagalit ang tao sa karapal, hindi po sa biyahe. Ang dami nagpabiyahe dyan eh. Ang gagalit ang tao sa karapal na biyahe. Araw-araw. For example, kay Atty. Winona, ilan ang biyahe doon? Isa, si Gojigo, basta mga asultan ba? Basta 4 ang biyahe na doon. Inaasado si Asintado. Yan ang katotohanan. Di ba? Ano nangyari? Napilay naman. O di sunog lahat. Di ba? Ang nanalo, Kustad Girl, no offense. Di ba? Ang mga tinalo nung nakaraan, sila Aliana na wala nang tinatakbo. Di ba? Ang kalaban ang tinalo niya Tony Winona, si Queen Gabi. O isipin niyo naman yun. Abay, langit at lupa. Di ba? Pwede manalo, pero pakita nyo naman kung paano nanalo. Di ba? Let's say si Atty. Winona, linucha ni Don Damiano. Yung katanggap-tanggap yun, di ba? Pero yung gano'n, naglulutsanin sa hindi nyo man lang lapitan, hindi man lang ginagalawan. Huwag kami, tsaka kita nyo naman, ebidensya. Ano wala kinalaman yung trainer at yung may-ari? Sakay na naman kay Balibel at kay Ginger Cat. Diyos me naman, kakapatay lang nyo. Pambihira naman, talagang pinamumukha nyo sa amin, ang kakupal ng mga mukha nyo, na baliwala lang sa inyo yung nangyari. Nakabaril na kayo. Tuwan-tuwa pa kayo. Nasasabihin nyo, maiyakin kami. Dapat yan, isama na talaga ng PJC sa band. Pati yung trainer at yung hindi lang hinete. Kasi yan, conspiracy na talaga. Hindi lang basta accomplice. Conspiracy na yan. Talagang yan may blessing. Bakit? Resibo. Ano resibo ko? O pinasakay niyo ulit kay Balibel at kay Ginger Cat, si Saddam. Ano yung sabihin nun? Di ba? Ganyan kababoy ang karera. Di ba? Sasabihin niyo, wala kayong pinalaman. Galit na galit kayo kung ano. Siya rin ang sakay eh. Di ba? Kaya nga nagre-reklamo ako kay chairman eh. Isipin niyo, kakatapos lang ng katarantaduhan ng mga to. Kakatapos lang. Biglang, ayan na naman. Puta, kakapatay lang. Puta, nakakalat-kalat na kakabaril lang sa isang linggo. Di ba? Yung grupo nila, ang yayabang pa. Ngayon, nandiyan na naman. Siyempre, home court. PJC, baka naman. Baka, hindi lang si Saddam pala yan. Connivance yan ng 3. So, pasensya na. Remember to be good because God is good all the time. Abangan niyo po yung Buraot Corner ko sa Monday kasi mas marami po akong explosive
Tsaka magtitip po ako dahil araw ng Maynila. So para sa mga nag-aantay ng tip ko, ako po yung magtitip for 2 days. Kasi meron na po akong group chat na nalalaman ho namin ng labas at biyahe. So ayoko po magyabang, kaya hindi po kami iyakin. So sa mga bashers ko, okay? Bye-bye. God is good. Thank you.